Sinisik ng dilim ang bawat sulok ng silit, isang dilim na tila humuhugot ng lakas mula sa kaluluwa ni Marco. Dati, ang mamata niya ay sanay sa liwanag nga pagsabok sa gitnang digmaan. Sa flash ng kanyang kamera na humuhuli sa masandaling ang katotohanan at bigati, isa siyang tanyak na fotojournalist. Hinahabol ang panganib para lamang maipakita sa mundo ang hindi nito nakikita. Ngayon, ang mundo niya ay lumiit, naging apat na sulok na lamang ang kwartong ito, kung saan ang tanging kasama niya ay ang aninongang, kanyang nakaraan at ang malamig na bakal ng wheelchair na kumukulong sa kanya. Isang pagsabok sa gitnang silangan ang kumuha sa buhaing kanyang matalik na kaibigan at kasabay nung kinuha rin nito ang pakiramdam sa kanyang nabinti. Sabi nga mga doktor, walang pisikal na pinsala, ang sugat ay nasa isip, isang malalim na trauma na nakpasya na putulin, ang koneksyon ng utak niya sa ibabang, bahagi ng kanyang katawan, isang bilangguan na walang rehas na ang tanging kandado ay ang alaala nga alikabok, usok, at ang huling pahingang isang kaibigan, ang kanyang kapatid na si Sofia, isang nurse, ang walang pagod na nag-alaga sa kanya. Bawat araw, sinusubukan niyang buksan ang kurtina, nagbabasakaling ang sinang na araw ay makatagos din sa pader na binuo ni Marco sa kanyang paligid. Isang gabi, sa gitnang kanyang paghahanap ng lunas sa internet, sa isang halos nakatagong forum tungkol sa mga kwentong misteryo at kababalagan, isang pamagat ang pumukaw sa kanyang pansin, ang himalang banahaw. Ikinuwento ron ang isang lalaking di umano'y lumpo na muling nakalakat matapos umakyat sa sagradong bundok at makatanggap ng basbas mula sa isang kaluluwang bundok. Dala ang katiting na pag-asa, ipinakita niya ito kay Marco. Kalokohan, ang malamig na tugon ni Marco, ang mamatay na natiling nakatiti sa bintana, sa kawalan, ngunit hindi sumuko si Sofia. Kuya, ano pa ba ang mawawala sa atin? Sinubukan na natin ang lahat ng doktor, lahat ng terapi, baka ito na yun. Sa mata ni Sofia, nakita ni Marco ang desperasyon na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Isang desperasyon na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng galit at pagwawalang bahala. Sa huli, sa isang mahinang buntong hininga, pumayag siya, hindi dahil sa naniniwala siya sa himala, kundi dahil sa pagod na siyang makita ang pag-alala sa mukhang kapatid na walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya. Hindi nila alam na ang pag-akyat sa bundok na iyon ay hindi isang simpleng paghahanap ng lunas, kundi isang pagbaba sa isang uri ng impyerno na mas malalim at mas madilim pa kaysa sa digmaang tinakasan ni Marco. Ang biyahe papuntang Quezon ay isang pagsubok sa kanilang pasensya at determinasyon. Ang luma at kinakalawang na fan na kanilang sinasakyan ay hirap na hirap sa payat at bakubakong daan. Ang makina nito'y umungol na parang isang hayop na malapit ng malagutan ng hininga. Bawat lubak ay isang paalala. Kay Marco, kanyang kawalan ng kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay iwinawasiwas sa loop ng sasakyan. Habang mahigpit siyang nakakapit sa kanyang wheelchair na nakatali sa sahig, pinilit ni Sofia na maging masaya. Itinuturo ang nga puno ng niyok at ang nga nagdadaang bahay kubo, ngunit ang ngitin niya ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay mainit at maalikabok at sa bawat kilometrong kanilang tinatahak, papalayo sila ng papalayo sa sibilisasyon at papalapit sa isang lugar na nababalot ng alamat at hiwaga. Ang driver, isang matandang lalaki na kulubot na ang mukha dahil sa sikat ng araw, ay tahimik sa unang bahagi ng biyahe. Ngunit nang magtanong si Sofia tungkol sa bundok banaho, tila bigla itong nakaroon ng dila. Marami ang pumupunta diyan. Ine, sabi niya, ang namatay na katutok sa daan. Mga namamanata, mga may sakit na humihingi ng himala. Sabi nila, ang bundok daw ay may sariling kaluluwa. At pinipili niya kung sino ang tutulungan. Humina ang kanyang boses at sumuliyap siya sa kanila sa rearview mirror. Pero, may mga kwento rin. Mga kwento tungkol sa mga taong umakyat at hindi na kailanman bumalik. Sabi ngang matatanda, kumukuha raw ang bundok. Kung minsan, nagbibigay ito ng lunas. Pero laging may kapalit, laging may kinukuha. Hindi na muling nagsalita si Sofia. Pagkatapos nun, at ang natitirang oras ng biyahe ay ginugol sa isang mabigat na katahimikan na binabasak lamang ng pag-ugong ng makina.
Huminto ang fan sa dulo ng isang daan na halos hindi nadaanan. Puro putik at malalaking bato na ang kasunot. Hanggang dito na lang ako? Masir, maam, sabi ng driver, na tila ayaw nang magtagal pa. Sundan niyo lang ang landas na iyan. Itinuro niya ang isang makitit na daan na halos natatakpan ng gadamo at halaman. Dadalhin kayo niyan sa tarangkahan. May kung anong pag-aapura sa kanyang kilos habang ibinababa niya ang kanilang gamit. At bago pa man tuluyang lumubog ang araw, mabilis na siyang umalis, nag-iwan ng makapal na alikabok. Ang pagtula sa wheelchair ni Marco sa landas na iyon ay isang parusa. Ang magulong ay laging bumabaon sa malambot na lupa, at si Sofia ay halos maubusan ng lakas. Ang paligid nila ay unti-unting nilalamon ng papalubok na araw na lumilihang mahahaba at nakakatakot na mga anino mula sa mga puno. At pagkatapos, sa dulo ng landas, nakita nila ito, ang tarangkahan. Gawa ito sa itim at makapal na bakal, na halos natatakpan ng kalawang at mga gumagapang na baging na tila maahas na nakapulupot dito. Nakatayo ito sa pagitan ng dalawang haliging bato na nilulumot na, at sa itaas nito ay isang arko kung saan may nakaukit na mga salitang Espanyol na hindi na nila mabasa. Isa itong tarangkahan papasok sa isang lumang sementeryo ng mga Kastila. Biglang bumigat at lumamig ang hangin. Isang uring ng lamig na hindi galing sa papalapit na gabi, kundi isang lamig na tumatagos hanggang sa buto, nagpapataas ng balahibo. Ang karaniwang tunong gubat ang huningang kuliglik, ang ingay ng mga ibon ay biglang naglaho, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit, na parabang ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga. Si Marco, na nakaranas ng matinding takot sa gitnang digmaan, ay nakaramdam ng isang pamilyar na panganib. Ang pakiramdam bago mangyari ang isang bagay na karumal-dumal. Kuya, bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tingnan mo. Itinuro niya ang lupa sa harap ng tarangkahan. May mga marka dun, mga markang kakaiba. Hindi ito bakas ng paa ng tao o ng anumang hayop na alam nila. Ang maito ay malalalim na kalmot, paikot-ikot na parabang may isang bagay na mabigat na kinalat kat papasok. Isang bagay na may maraming pao, isang bagay na gumagalaw sa paraang hindi natural. Sinubukan nilang isipin na gawa lang iyon ng masanga na nahuhulog o ng maugat ng puno, ngunit sa kaibuturan ng kanilang mapuso, alam nilang niloloko lang nila ang kanilang masarili. At kasabay ng paningin sa magkakaibang marka, isang amoy ang lumutang sa hangin. Isang amoy na parehong nakakaakit at nakakasuka. Ang matamis at mabigat na halimuya ng mabulaklak ng kalachuchi. Ang bulaklak na karaniwang nakikita sa sementeryo ay humahalo sa masangsang na amoy ng lupang basa, nang nabubulok ng mga dahon ng isang libingang kabubukas pa lamang. Nakatayo sila ron, sa harap ng tarangkahan, hindi makagalaw. Ang araw ay halos tuluyan ng naglaho sa abot-tanaw. Ang optimismo ni Sofia ay napalitan ng takot, at ang pagwawalang bahala ni Marco ay natunaw at naging isang dalisay na pangamba. Ang pinto sa kanilang harapan ay hindi na lamang isang daan papunta sa bundok. Ito ay isang hangganan sa pagitan ng mundo ng mabuhay at ng isang bagay na mas luma, mas madilim, at naghihintay. Sa wakas, ang katahimikan ay binasa ng isang mahinang tunog. Ang paikot ng gulong ng wheelchair ni Marco, hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya si Sofia at marahang tumango. Iyon lang ang kailangan ng kapatid niya. Ang takot sa kanyang mata ay hindi nawala, ngunit ito'y nahaluan na ng determinasyon. Huminga siya ng malalim at itinulak ang mabigat na tarangkahan. Ang tunong ng kinakalawang na bakal na gumagalaw, sa kanyang mabisagra ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, isang mahaba at malagim na pag-angal na tila ginigising ang anumang natutulok sa loob. Pagpasok nila, tila sila ay lumipat sa ibang panahon. Ang mapuntot ay nakahilik sa iba't ibang anggulo. Ang mapangalan at petsa na nakaukit sa maito ay halos nabura ng panahon at lumot. Ang nga krus na bato ay nababalutan ng nga baging. At ang madamo ay matataas. Tinatago ang nga landas na minsan ay dinaraanan ng nga nagluluksa. Ang pakiramdam na pinakmamasdan sila ay lalong tumindi. Na parabang ang bawat puntot ay may isang pares ng mangmatang nakatitik sa kanila mula sa kadiliman. Bawat kaluskos na mga dahon sa ilalim ng gulong ng wheelchair ni Marco ay parang isang sigaw sa nakabibinging katahimikan. Sa pinakamadilim na bahagi ng sementeryo, kung saan nakatayo ang mga labi ng isang maliit na kapelyang bato,
Isang anino ang gumalaw. Sa una iisa lamang itong hugis, mas maitim kaysa sa gabi, ngunit unti-unti itong lumapit at isang anyong tao ang nabuo mula sa mga anino. Isang matandang lalaki. Payat ang kanyang pangangatawan, ngunit tuwit ang tindig. Ang kanyang muha ay punong ng linya na nagsasabi ng 1,000 kwento at ang kanyang buhok ay kasimputing ang abo. May hawak siyang isang simpleng tungkot na kahoy. Ngunit ang pinakapansin-pansin sa lahat ay ang kanyang nga mata. Matalim ang nga ito, puno nga isang uringang karunungan at pagod na tila mas matanda pa kaysa sa mga punong nakapaligid sa kanila. Huminto siya ilang metro mula sa kanila. Ang kanyang tingin ay matalim na sinusuri sila. Hindi siya bumati. Ang una niyang masalita ay isang hamon. Ang kanyang boses ay magaspang na tila dahon na tuyo. Naliligaw ba kayo? Tanong niya. O sinadya ninyong hanapin ang gulo? Nagulat si Marco at Sofia. Si Sofia, na laging handang umiti at maging magalang, ang unang nakabawi. Magandang gabi po, Lolo. Ako po si Sofia, at ito po ang kapatid ko, si Marco. Hindi po kami naliligaw. May sadya po kami dito sa bundok. Tiningnan ng matanda ang wheelchair ni Marco. Ang tingin niya ay tumagal doon ng ilang sandali bago bumalik kay Sofia. Walang bahid ng awa o simpatya sa kanyang mukha. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga buhay na may mababaw na dahilan. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Ang makaluluwang naninirahan sa lupang ito ay hindi matahimik. At ang manilalang na gumagala sa bundok sa oras ng gabi, sila ay mas malala pa. Umalis na kayo habang may pagkakataon pa. Ngunit ang desperasyon ni Sofia ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Humakbang siya palapit, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagsusumamo. Parang awa niyo na po. Hindi po mababaw ang dahilan namin. Ikinuwento niya ang lahat, ang trabaho ni Marco, ang aksidente, ang sabi ng doktor, at ang pakabasa niya sa forum tungkol sa himala ng Banahaw. Nababali na po siguro ako. Pagami niya, ang ngaluha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mamata. Pero kailangan kong subukan. Kailangan kong maniwala na may pag-asa pa para sa kapatid ko. Sa pagbanggit ng salitang himala, isang tuyo at walang kasiglahan na tawa ang kumawala sa lalamunan ng matanda. Himala, uyam niya. Bata, walang libreng himala sa mundong ito. Ang bundok ay nagbibigay. Ngunit ang kapalit ay laging mas mabigat kaysa sa biyayang iyong inaasahan. Iginawi niya ang kanyang kamay sa paligid, sa masirang puntot at sa kadilimang bumabalot sa kanila. Ang pangalan ko ay Simeon. Ang maninuno ko ang naktayo ang kapelyang iyan. Dati, ang lugar na ito ay isang sagradong espasyo. Isang lugar ng liwanag kung saan ang mamanggagamot ay humihingi ng tulong sa mamabubuting espiritu ng kalikasan. Itinukot niya ang kanyang tungkot sa lupa at tumingin sa malaking anino ng bundok na nakatayo sa kanilang likuran. Ngunit ang panahon ay nagbago. May isang kadiliman na nananan sa pusong Banahaw. Isang kasamang kasing tanda ng mismong bundok. At sa paglipas ng mga taon, ang kadilimang iyon ay unti-unting gumapang pababa. Nilalamon ang lahat ng liwanag. Ang sementeryong ito ay hindi na isang kanlungan. Isa na itong hangganan. Isang pader sa pagitan ng inyong mundo at ng sa kanila. Humakbang siya palapit at sa unang pagkakataon, nakita nila ang lungkot sa kanyang mamata. Ang hinahanap ninyo ay hindi isang himala. Ang pinasok ninyo ay isang digmaan at kayo ay nasa gitna nito nang hindi ninyo nalalaman. Ang kanyang masalita ay naiwang nakabitin sa malamig na hangin, mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o halimaw na kanilang inaasahan. Hindi niya sila tinulungan, ngunit hindi rin niya sila pinalayas. Tila sinusukat niya ang kanilang kaluluwa. Hinahamon silang patunayan kung karapat-dapat ba sila o kung sila ay dalawa lamang na hangal na malapit ng maging isa sa mga malungkot na kwento ng bundok. Tiningnan ni Lolo Simeon ang determinasyon sa mukha ni Sofia at ang tahimik na patanggap sa kapalaran sa mga mata ni Marco. Bumuntong hininga siya, isang tuno na tila nakmula pa sa kaibuturan ng lupa. Ang pag-alis ninyo ngayon ay tiyak na kamatayan. Ang daan pabalik ay mas mapanganib pa sa paglubok nga araw, sabi niya. May isang maliit na dampa sa likod ng kapelya. Luma na iyon at maraming butas, ngunit mas ligtas kayo ron kaysa sa labas.
Iginya niya sila sa isang maliit na kubo na gawa sa pinagtakpi-takping kahoy at yero na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno nga akasya. Sa loob, amoy lupa at mga lumang gamit. May isang papak na kawayan, isang maliit na mesa, at wala ng iba. Ito ay bahay ng isang tao matagal nang tinalikuran ang lahat ng luho sa buhay. Inilapak ni Simeon ang isang lumang gasera sa mesa. Ang liwanag nito'y sumasayaw at lumilikang magumagalaw na anino sa dingding. Huwag kayong gagawang ang ingay. At anuman ang mangyari, huwag na huwag kayong lalabas hanggang sa pagsikat ng araw. At sa huling babalang iyon, umalis siya, naglaho na parang anino sa gitna ng mga puntot. Ang pagod mula sa biyahe ay agad na nakpatulok kay Sofia. Bumaksak siya sa papak na kawayan at agad na nakatulok ng mahimbing. Ngunit si Marco ay nanatiling gising. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay alerto. Isang ugali na natutunan niya mula sa mga taon ng pagiging nasa gitnang panganib. Ang katahimikan na bumalot sa kanila kanina ay unti-unting napalitan ng matunog. Sa una, mahina lamang ito, halos hindi marinig. Isang mahinang tunog ng pakaskas para matuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit walang hangin. Pagkatapos ay may tunog ng pakaluskos, marami at sabay-sabay, na tila may daan-daang maliliit na panggumagalaw sa ibabaw ng bato. Ang kanyang kuryosidad bilang isang mamahayag ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Dahan-dahan niyang iginulong ang kanyang wheelchair palapit sa dingding na gawa sa malumang tabla. Nakakita siya ng isang maliit na butas sa pagitan ng dalawang tabla, sapat lamang para makita ang labas. Itinapat niya ang kanyang mataron at ang kanyang pahinga ay biglang napigil. Sa murang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga ulap, ang sementeryo ay tila buhay. Ang ibabaw ng mapuntot, ang makrus, at maging ang lupa ay gumagalaw, ngunit hindi, ang maito ang gumagalaw. Habang ang kanyang nga mata ay nasasanay sa dilim, nakita niya sila. Daan-daan, marahil libo-libo, na mga nilalang. Mukha silang makulilik o malalaking salagubang. Ngunit ang kanilang laki ay kasinlaki ng palat ng isang tao. Ang kanilang mabinti ay abnormal na mahahaba at payat, na may maliliit na tinik. Ang kanilang mga antena ay walang tigil sa paggalaw, na tila inaamoy ang hangin. Ang kanilang malikot ay kumikinang sa liwanag ng buwan, isang kinang na parang langis na may kulay berde at lila. Gumagalaw sila bilang isang malaking grupo, isang gumagapang na karpet ng kadiliman na bumabalot sa buong sementeryo. Pinanut sila ni Marco na may pinagalong pangingilabot at pagkamangha. Para siyang nanonood ng isang dokumentaryo tungkol sa kalikasan, ngunit ang nanilalang na ito ay hindi mula sa kalikasan na kanyang kilala. Bigla, isa sa mga nilalang ang humiwalay sa grupo. Tumingala ito, ang nga antena nito ay direktang nakaturo sa dampa kung nasaan sila. Tila naamoy siya nito. Tila naramdaman siya nito. Ang puso ni Marco ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nagsimulang gumapang ang nilalang papalapit sa kanilang dampa. Ang mapaan nito'y gumagawa ngang isang nakakakilabot na tunog ng pagkaskas sa lupa. Gusto niyang sumiga, gisingin si Sofia, ngunit ang takot ay tila nakpatahimik sa kanyang boses. Huminto ang nilalang sa paanan ng dingding. Sa mismong tapat kung saan nakapwesto si Marco. Narinig niya ang tunog ng pakayot nito sa kahoy. Naghahanap ng siwang, naghahanap ng daan papasok. Nakakita itong isang maliit na butas sa ilalim ng dingding, malapit sa kanyang paa. Ang isang mahaba at matulis na paa sa unahan na puno ng tinik na parang sa isang tipaklong ay dahan-dahang pumasok sa butas. Ang paa ay gumalaw-galaw, na tila naghahanap, at pagkatapos, dumampi ito sa kanyang binti. Sa loob ng 3 taon, walang naramdaman si Marco sa kanyang binti. Para sa kanya, ang maito ay 2 piraso lamang ng walang buhay na laman na nakakabit sa kanyang katawan. Ngunit sa sandaling iyon, sa pagdampingang pang-iyon, nakaramdam siya. Isang matinding sakit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang sakit na parang libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang balat, na sinusundan ng isang kuryenteng naglakbay pataas sa kanyang buong katawan. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na pinigil at puno ng sakit. Kasabay ang kanyang sigaw, ang pinto ng dampa ay marahang bumukas. Nakatayo roon si Lolo Simeon. Ang kanyang muka ay kalmado ngunit ang kanyang mga mata ay nakapoy. Sa kanyang kamay, hawak niya ang gasera. Ngunit ang apoy sa loob nito ay hindi na kulay dilaw. Naglilap ito sa isang kakaibang kulay berde.
at naglabas ito ng makapal at mabangong usok, isang amoy nga sinusunog na dahon ng sambong, bayabas, at isang bagay na metaliko. Itinaas niya ang gasera at itinapat sa direksyon ng butas sa dingding. Sa sandaling ang uso ay gumapang at umabot sa nilalang, isang nakakabinging hiyaw ang narinig ni Marco, isang tuno na mataas at matinis na parang bakal na kinikiskis sa salamin. Mabilis na binawi ngang nilalang ang paa nito. Sa labas, ang buwang kuyok ay nakriyak. Ang kanilang mahinang pakaluskos ay naging isang malakas at nakakagulong ingay ngang takot. Ang gumagapang na karpet ng kadiliman ay biglang nakwatak-watak. Ang bawat nilalang ay mabilis na gumapang palayo. Nagtago sa ilalim ng mapuntot, sa mabitak ng lupa, at naglaho sa kadiliman. Muling bumalik ang katahimikan, mas mabigat at mas nakakatakot kaysa kanina. Isinara ni Lolo Simeon ang pinto at inilapak ang gasera sa gitna ng silid. Ang berdeng usok ay patuloy na pumuno sa maliit na espasyo. Nagising si Sofia. Ang kanyang muka ay punong pakalito at takot. Anong nangyari? Tumingin si Simeon kay Marco na namumutla at pinakpapawisan. Nakita mo sila? Sabing matanda. Hindi ito isang tanong. Tumango lamang si Marco, hindi pa rin makapagsalita. Ang nga iyon, paliwanag ni Simeon. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib ay hindi maordinaryong kulisap. Sila ang tinatawa na makuliglikulam, maalaga ng isang mababarang. Bawat isa sa kanila ay may dalang sumpa, sakit, laknat, at kuminsan, kamatayan. Ang kanilang kagat ay hindi lamang salaman, kundi umaabot hanggang sa kaluluwa. Tumingin siya sa binti ni Marco, sa lugar kung saan ito nadampian. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, iyan ang marka niya. Alam na niyang naririto kayo. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang pagsikat ng araw ay nakdala ng isang mapanlinlang na kapayapaan sa sementeryo. Ang nga ninong gabi ay naglaho. At ang napuntot ay muling naging maordinaryong bato na lamang na binabalutan ng lumot. Ngunit para kay Marco at Sofia, ang liwanag ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Sa halip, mas malinaw nilang nakita ang katotohanan ng kanilang sitwasyon. Ang binti ni Marco ay mas lalong namaga. Mula sa maliit na pulang marka kung saan siya nadampian ng kulilikulam, ngayon ay may mga itim na ugat na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Ang sakit ay hindi na matindi, ngunit napalitan ito ng isang nanunuot na lamig at isang mabigat na pangangalay na hindi niya panaramdaman nun. Bumalik si Lolo Simeon kasabay ng unang huningang maibon. May dala siyang isang mangkok nilagang kamote at 2 baso ng mainit na salabat. Inilapak niya ito sa maliit na mesa ng walang imik at lumuhot para tingnan ang binti ni Marco. Ang kanyang nga daliri, kahit magaspang, ay marahan habang kinakapan niya ang paligid ng marka. Tumagal si Arun, nakapikit, na parabang may binabasa siyang hindi nakikita ng kanilang mamata. Sa wakas tumayo siya at ang kanyang mukha ay mas madilim pa kaysa noong gabi. Mas malala ito kaysa sa aking inaasahan, sabi niya sa mahinang boses. Hindi ka lang niya minalkahan, naktanim siya ng binhi. Tumingin si Sofia, ang kanyang mukha ay punong pakalito. Binhi po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang laway nga kuliglikulam ay may dalang sumpa? Paliwanag ni Simeon? Hindi ito isang lason na dumadaloy sa dugo. Ito ay isang binhingang kadiliman na dahan-dahang lalago sa loop mo. Uubusin nito ang iyong lakas. Papalitan ng lamig ang init ng iyong katawan. At kapag sapat na itong malakas, aagawin nito ang iyong kaluluwa at gagawin kang isang sisidlan para sa masasamang espiritu. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Sofia. Muling bumalik ang desperasyon sa kanyang mukha. Pero, ang himala po, ang espiritu ng bundok, hindi po ba niya kami matutulungan? Umiling si Lolo Simeon at sa kanyang nga mata ay may bahit nga awa. Iha, kalimutan mo na ang nga kwentong nababasa mo sa internet? Ang maiyon ay isinulat ng mga taong hindi nakakaalam sa tunay na kalikasan ng lugar na ito. Walang isang espiritu ng bundok na naghihintay para magbigay ng himala. Ang banahaw ay tahanan ng maraming espiritu. Manilalang na mas matanda pa sa mapuno rito. Dati, marami sa kanila ang mabuti at matulungin. Ngunit ngayon, ang kadiliman na gumapang mula sa puso ng bundok ay nagpalayas o sumira sa kanila. Ang kapangyarihan na nangingibabaw ngayon ay
ang kasamaan ng isang mambabarang. Isang mambabarang? Tanong ni Marco. Sa unang pagkakataon ay nagsalita mula pa noong gabi. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Siya ang may-ari ng mga kulisap na iyon? Tumango si Simeon. Siya ang reyna ng kuyok at ngayon na minarkahan ka na niya, itinuturing ka na niyang pag-ari niya. Hindi siya titigil hanggat hindi kaniya nakukuha. Isang mabigat na katahimikan ang gumalot sa kanila. Ang kartiting na pag-asa na dala nila papunta ron ay tuluyan ng naglaho. Ngunit nang makita ni Simeon, ang determinasyon na muling nabuo sa mga matinang, makapati isang determinasyon na isinilang mula sa kawalan ng peas at tila may nabago sa kanyang pasyo. Mayroon pang isang paraan. Sabi niya nang may pak-alinlangan, may isang albularyo na naninirahan sa isang liblib na talon sa pusong gubat. Siya na lamang ang natitira sa aming lahi na may sapat na kaalaman at lakas para labanan ang itim na mahika ng mambabarang. Kung ganon, pupuntahan namin siya. Mabilis na sabi ni Sofia. Hindi ganon kadali. Babala ni Simeon. Ang buong gubat mula rito hanggang sa talon ay kanyang teritoryo. Ang bawat puno ay kanyang nga mata. Ang bawat gumagapang na insekto ay kanyang nga tainga. Malalaman niya ang bawat hakbang ninyo. Sasadyaing iligaw niya kayo, gutumin, at pagurin hanggang sa wala na kayong lakas na lumaban. Muli siyang tumingin sa kanila na parabang tinatantya ang kanilang makaluluwa. Pagkatapos, dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na supot na gawa sa pulang tela na tila mahigpit na tinahi. May amo ito ng luya, bawang, at iba pang halamang gamot na hindi nila makilala. Ito, sabi niya, at iniabot ito kay Sofia. Isang pangontra, isabit mo ito sa lig ng iyong kapatid. Ang pinagsama-samang amoy ng mga halamang gamot na ito ay kinamumuhian ng kanyang nga alaga. Itataboy nito ang mga kulisap na susunod sa inyo. Ngunit bago pa man makapagpasalamat si Sofia, nakpatuloy si Simeon. Pero makinig kang mabuti. Ang amoy na ito na nagtataboy sa kanyang mga alaga ay siya ring magiging isang parola na magsasabi mismo sa mambabarang kung nasaan kayo. Para kang sumisigaw sa gitnang katahimikan ng gubat. Madidinig niya kayo. Kaya gamitin niyo lang ito kapag wala na kayong ibang pagpipilian. Kapag ang kuyok ay malapit ng lumamon sa inyo. Dahil sa sandaling gamitin ninyo ito, hindi na lang ang maalaga, niya ang haharapin ninyo, kundi siya mismo. Itinuro niya ang isang halos hindi makitang landas na papasok sa mas makapal na bahagi ng gubat. Sundan ninyo ang direksyon ng araw. Maglakad kayo ng diretso at huwag kayong liliko hanggang sa marinig ninyo ang malakas na agos ng isang talon. Sa paanan ng talong iyon, makikita ninyo ang kanyang tahanan. Mula sa puntong gito kayo na lang. Naway gabayan kayo ang mga mabubuting espiritu na nagtatago pa. Pagkasabi nun, tumalikot na si Lolo Simeon at naglakad pabalik sa sementeryo. Ang kanyang anyo ay unti-unting nilamon ang mga aninong ang gapuno. Iniwan ang makapatid sa harap ng isang bagong pagsubok, isang madilim at mapanganib na gubat na may daladalang isang basbas na isa ring sumpa. Ang pagpasok sa gubat ay parang paglusong sa isang madilim na dagat. Sa isang iglap, nilamon silang nga dambuhalang puno. Ang kanilang nga dahon ay napakakapal anupat ang sikat ng araw ay naging nga manipis na sinulit na lamang ng liwanag na pilit na tumatagos. Ang hangin ay naging mabigat at malinsangan. Puno ng amoy ngang nabubulok ng mga halaman at basang lupa. Ang bawat hakbang, o sa kaso ni Marco, ang bawat pakikot ng gulong, ay isang pakikibaka. Ang landas na itinuro ni Simeon ay mabilis na naglaho, napalitan ng magugulong ugat ng puno at malalambot na putik. Itinutula ni Sofia ang wheelchair ng buong lakas. Ang kanyang hininga ay putol-putol, at ang pawis ay bumabasa sa kanyang damit. Sinunod nila ang bilin ni Simeon. Sundan ninyo ang araw. Ngunit sa ilalim ng kulandong ng gubat, ang araw ay isa na lamang mansangang liwanag sa itaas na nagbabago ngang posisyon sa bawat paglingon nila. Walang malinaw na direksyon. Ang mapuno ay makakamuka. Ang bawat liko ay tila nagbabalik sa kanila sa lugar na kanilang pinanggalingan. Pagkaraan niya ilang oras na sa pakiramdam nila ay isang buong araw, ang pagod at pagkauho ay nagsimulang manay. Ang pag-asa na dala nila mula sa dampo ni Simeon ay unti-unting naubos, napapalitan ng isang lumalagong pakiramdam ng pagkabilanggo. Ang gubat ay hindi lamang isang lugar.
Ito ay isang nilalang. Isang nilalang na naglalaro sa kanila, sadyang inililigaw sila, pinapagod sila. Naramdaman ni Marco ang isang pamilyar. Napakiramdam ang isang sundalong napapaligiran ng kaawi. Ang kanyang ngapandamo, na matagal nang natutulog, ay biglang tumalas. Bawat kaluskos, bawat huningang isang kakaibang ibon, ay tila isang babala. Alam niyang pinagmamasdan sila, alam niyang hindi sila nag-isa. Nang malapit na silang sumuko, nang si Sofia ay napaupo na sa isang nabuwal na puno, ang mukha ay nakasupsop sa kanyang ngapalat, isang tunok ang bumasak sa katahimikan. Isang tunok na hindi nababagay sa lugar na iyon. Ang mahinang pag-awit ng isang bata. Nag-angat silang ang tingin, at mula sa likod ng isang dambuhalang puno ng balete, nang nga ugat ay parang nahigantang galamay, lumabas ang isang batang lalaki. Nakayapak siya at ang kanyang damit ay marumi at may ilang punit, ngunit ang kanyang nga mata ay buhay na buhay at puno ng kuryosidad. May dala siyang isang maliit na bayong na puno ng hinong na bayabas. Ang kanyang presensya ay isang biglaang pagsabong ng kulay at buhay sa gitna ng malungkot at mapanganib na gubat. Hindi siya nahihiya. Lumapit siya sa kanila nang may ngiti sa labi. "Magandang hapon po," bati niya. Ang kanyang boses ay malinaw at masaya. "Mukhang taga-bayan po kayo. Naliligaw po ba kayo?" Saglit na natulala si Sofia bago nakasagot. Ang makakitang isang tao, lalo na ang isang bata, sa gitnang kanilang kawalang ng pag-asa ay parang isang panaginip. "Oh, iho, naliligaw kami," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang, nanginginig dahil sa pagod at kaginhawaan. "Hinanahanap namin ang isang malaking talon." Ang mamatang bata ay biglang nangnining sa pakilala. "Ah, ang talon ng Gadiwata po. Alam na alam ko po yun. Malapit lang po doon ang bahay namin ni Lola. Lagi po akong kumukuha ng tubig doon." Nakalo siya ng may kasiglahan. "Kung gusto niyo po, ihatid ko na kayo. Kabisado ko po ang lahat ng landas dito. Para na po itong palaruan ko." Para kay Sofia, ang bata ay isang anghel na ipinadala mula sa langit. Isang sagot sa kanilang mapanalangin. Ngunit para kay Marco, ang pagpapakita ng bata ay nagdulot ng isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Masyadong perpekto. Masyadong tama sa oras. Bakit may isang batang nag-isa sa isang gubat na sinasabing pinamumugaran ng kasamaan? Bakit hindi siya natatakot? Tinitigan ni Marco ang bata. Sa likod na masayang ngiti, sa likod ng mamatang punong buhay, mayroon siyang nakitang isang bagay pa. Isang kislap ng katalinuhan na hindi pangkaraniwan para sa isang bata sa kanyang edad. Isang pagmamasid na tila mas malalim kaysa sa dapat. "Sofia, sandali." Mahinang sabi ni Marco, sinubukang makuha ang atensyon ng kapatid. "Huwag tayong basta-basta magtitiwala." Ngunit si Sofia ay nasa dulo ng kanyang lakas. Pagod na siyang matakot, pagod na siyang lumaban ng mag-isa. Ang bata sa kanilang harapan ay isang konkretong solusyon. Isang landas na malinaw. "Kuya, ano ka ba?" Sagot niya. Ang kanyang boses ay may bahit ng inis. "Isa lang siyang bata. At kailangan natin ng tulong. Hindi na natin kaya ng tayo lang. Tingnan mo tayo. Pagod na pagod at walang mararating." Tumingin siya pabalik sa bata na may isang nagpapasalamat na ngiti. "Sige, iho. Ang pangalan ko ay Sofia at ito si Kuya Marco. Maraming salamat sa tulong mo. Ituro mo sa amin ang daan." "Ako po si Toti," sabi ng bata, at ang kanyang ngiti ay lalong lumapat, isang ngiti na halos hindi na makasya sa kanyang maliit na mukha. "Walang anuman po. Halikayo. Dito po tayo dumaan. May sikreto po akong daan na mas mabilis." Tumalikot si Toti at nagsimulang maglakad ng may kumpiyansa. Minsan ay lumulundak pa na parang isang batang naglalaro lamang. Walang pag-alinlangan siyang pumasok sa isang bahagi ng gubat na mas makapal pa, sa isang landas na hindi nila napansin kanina. Itinula ni Sofia ang wheelchair at sumunod. Ngunit habang sila ay sumusunod sa masayang bata, hindi maalis ni Marco ang pakiramdam na sila ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Pakiramdam niya ay hindi sila nakahanap ng isang gabay. Pakiramdam niya ay sila ang natakpuan. At sa kanilang paligid, ang gubat ay tila nanonot at naghihintay habang sila ay dinadala ng isang batang may gamatang mas matanda kaysa sa kanyang edad.
papalalim sa puso ng kadiliman. Ang kumpiyansa ni Toti ay nakakahawa. Sa unang kalating oras, nagsimulang humupa ang kaba sa dibdib ni Sofia. Ang bata ay walang tigil sa pakukwento. Itinuturo ang makakaibang halaman isang gumagapang na baging na aniyay gamot sa kagat ng ahas. Isang uri ng kabuti na kumikinang sa dilim. Puno siyang buhay. Isang maliwanag na tuldok sa gitna ng malungkot na kagubatan. Ngunit si Marco ay nanatiling alerto. Napansin niyang tila paikot-ikot lamang sila. Isang punong balete na may kakaibang hugis na tila isang taong nakaluhot ay nadaanan na nila kanina. Sigurado siya ron. Toti, sabi ni Marco, sinubukang gawing magaan ang kanyang boses. Hindi ba't nadaanan na natin ang punong iyan kanina? Lumingon ang bata, ang ngiti ay hindi nawala sa kanyang labi. Naku, Kuya Marco, marami po kasing ganyang puno dito. Makakamuha po silang lahat kaya nakakalito po talaga. Tumingin si Sofia kay Marco na parabang sinasabing huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. At dahil ayaw niyang magdulot ng alitan, nanahimik na lamang si Marco, ngunit ang kanyang nga mata ay patuloy na nakmamasit at ang kanyang nga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang wheelchair. Pagkatapos ay nagsimula ang tunok. Sa una, ito ay mahina lamang, isang baho na ugong na tila nanggagaling sa malayo. Inakala nilang ito ay hangin lamang na dumadaan sa magadahon. Ngunit ang tunok ay hindi nawawala. Sa halip, unti-unti itong lumalakas. Nagiging isang konstanteng pag-ugong na pumupuno sa hangin. Ano ang ingay na iyon? Tanong ni Sofia. Ang kanyang nu ay nakakuno na sa paalala. Makulili lang po iyan. Ate Sofia. Mabilis na sagot ni Toti. Maingay po talaga sila dito kapag papalubo na ang araw. Ngunit ang ugong ay hindi tunong ng ordinaryong kuliglig. Walang ritmo, walang patit. Ito ay isang tunok na mekanikal at nagbabanta, na tila isang dambuhalang makinarya na dahan-dahang binubuhay sa ilalim ng lupa. Kasabay ng paglakas na ugong, nagsimula silang makakita nga paggalaw sa gilid ng kanilang nga paningin. Isang mabilis na anino na dumaan sa likod ng isang puno. Isang madilim na hugis na tila lumundak mula sa isang sanga patungo sa isa pa. Sa tuwing susubukan nilang tingnan ng diretso, wala silang makita. Ang gubat ay tila naglalaro sa kanila. Pinapakita lamang ang sapat para malaman nilang hindi sila nag-isa. Ang pakiramdam ang pagiging pinakmamasdan ay naging isang pisikal na bigat na dumadagan sa kanilang nga balikat at nakpapahirap sa kanilang paginga. Ang masayang pakukwento ni Toti ay napalitan na ang katahimikan. Ang kanyang mahagbang ay hindi na masigla. Ang kanyang mamatay hindi na nakatingin sa kanila, kundi palipat-lipat sa mapuno sa kanilang paligid, na parabang may hinahanap siyang isang bagay na ayaw niyang makita. Malapit na po tayo, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay wala ng kumpiyansa. Ang ugong ay isa ng dagundong, nanginginig na ang lupa sa ilalim nila. Ang hangin ay naging mabigat at mabaho. Amoy nabubulok na bagay at nang isang bagay na matamis at nakakasuka. Sa ilalim ng dagundong, naririnig na nila ngayon ang mas malinaw na tunog ang pakaluskos at pakayot ng libu-libong maliliit na pasamatuyong dahon sa balat ng mapuno, sa lupa. Palapit sila ng palapit. Dito na tuluyang gumuho ang pag-asa ni Sofia. Ang tunog, ang amoy, ang pakiramdam, ito ang bangungot na naranasan nila sa sementeryo. Ngunit ngayon ay 100 beses na mas malala. Ito ang kuyok. At si Toti, ang batang inakala niyang isang anghel, ang nagdala sa kanila sa gitna nito. Niloko mo kami? Sigaw niya sa bata. Ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Si Toti ay hindi sumagot. Napayuko lang siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa sandaling iyon ng matinding takot, isang alaala ang sumilay sa isip ni Sofia, ang babala ni Lolo Simeon. Ang pulang supot. Ang pangontra. Sigaw niya. Nanginginig ang kanyang nga kamay habang kinakapan niya ang loop ng kanyang bag. Sa wakas, nahawakan niya ang maliit at magaspang na tela. Nang ilabas niya ito, ang maliit na pulang supot ay tila naglabas ng sarili nitong liwanag sa madilim na gubat. Sa sandaling mahanginan ito, isang malakas at matapang na amoy ang kumalat, amoy ng dinikdik na luya, bawang, at iba pang halamang gamot na hindi niya makilala. Ang epekto ay madalian at kagimbal-gimbal. Ang nakabibinging dagundong na nga kulisap ay biglang humina, na parabang isang malaking pader ang biglang itinayo sa kanilang paligid. Ang ingay ay nandun pa rin, ngunit ito ay nasa malayo na.
Isang galit na ugong na hindi makalapit. Ang mabigat na pakiramdam sa hangin ay bahagyang gumaan. Tumingin si Toti sa pulang supot na hawa ni Sofia at ang kanyang mata ay nanlaki sa takot na parabang nakakita siya nga banal na apoy. Umatras siya palayo rito. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang panandaliang katahimikan ay bumasak sa kanilang pagkatulala. Sofia, ngayon na. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay malakas at puno nga otoridad. Ang boses ang isang taong sanay sa gitna ng kaguluhan. Huwag mo siyang pansinin. Itulak mo ako. Tumakbo ka. Walang pag-alinlangan, humawak ng mahigpit si Sofia sa hawakan ng wheelchair. Hindi na niya pinansin ang pagod. Hindi na niya pinansin ang takot. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, itinulak niya ang wheelchair ni Marco. Tumakbo sila ng walang direksyon, papalayo sa batang nakanulo sa kanila, papalayo sa nangangalit na kadiliman, na pansamantalang napigilan ng isang maliit na supot na mga halaman. Ang gubat ay hindi na isang lugar ng pag-asa, kundi isang arena, at ang kanilang pagtakbo para sa kanilang nga buhay ay nagsimula pa lamang. Ang pagtakbo ay isang malabong panaginip ng takot at pagod. Itinulak ni Sofia ang wheelchair ni Marco nang walang pag-isip. Ang tanging gabay niya ay ang insting na lumayo sa ugong na humahabol sa kanila. Ang masanga ay humahampas sa kanilang mamuha. Ang maugat ay halos nagpapatumba sa kanila. Ang pulang supot sa kanyang kamay ay parang isang mainit na baga, isang munting kalasak laban sa isang dagat ng kasamaan. Ang ugong ay hindi nawawala. Palagi itong nasa kanilang likuran, isang galit na paalala na ang kanilang kaligtasan ay panandalian lamang. Nang sa tingin ni Sofia ay bibigay na ang kanyang matuhod at hindi na niya kaya pang huminga, bigla silang lumabas mula sa isang makapal na kumpol ng mga kawayan at bumaksak sa isang maliit na espasyo. Isang bilog na kapirasong lupa kung saan ang nga puno ay tila umatras na lumilikang isang natural na liwanag. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang maliit na kubo na gawa sa nipa at kawayan. Ang nakapagtataka, sa sandaling makatapak sila sa lupngang liwanag na ito, ang ugong mula sa gubat ay biglang naglaho. Na para bang may isang hindi nakikitang pader na pumipigil dito. Huminto sila, humihinga. Ang kanilang madibdib ay umaakyat at bumababa. Ang katahimikan ay kasing bigla at kasing gulat na ingay na kanilang tinakasan. Bigla, mula sa gilid ng kubo, lumitaw si Toti. Ang anyo niya ay ibang-iba na. Ang masayang ngiti ay nawala. Napalitan ng isang mukha na puno ng takot. Ang kanyang mata ay malaki at nangingilit ang luha. Pasensya na po, sabi niya sa isang mahinang tinik, halos isang pabulong. Ayaw po ni Lola na may ibang tao sa kanyang gubat. Nagagalit po siya. Tumingin siya sa pulang supot na hawa pa rin ni Sofia. Pero dahil po may dala kayong ganyan, hindi na po niya kayo sasaktan. Pangako po, ang kanyang takot ay tila totoo. Nalolong nagpagulo sa isip ni Sofia. Bago pa man siya makasagot, ang pintong kubo ay marahang bumukas. Isang matandang babae ang lumabas. Siya ay maliit at medyo kuba na dahil sa katandaan. Ang kanyang buhok ay maputi na at nakatali sa isang simpleng pusot. Ang kanyang muha ay puno ng gakulubot, ngunit ang kanyang ngiti ay mainit at magili. Ang kanyang mata ay malilit ngunit may kislap ng kabaitan. Aba Toti, anak, may mabisita pala tayo. Sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pag-alaga na parang sa isang lola. Hali kayo, maanak, pasok kayo. Huwag kayong mahiya. Tingnan ninyo ang inyong masarili. Pagod na pagod at punong putik. Ang kanyang presensya ay ganap na kabaliktaran ng gubat na kanilang tinakasan. Kung ang gubat ay panganib, ang matandang ito ay kaligtasan. Pumasok sila sa loop. Ang kubo ay maliit ngunit malinis at mayos. May isang apoy na nagliliyap sa isang sulok, kung saan may isang palayo na kumukulo at naglalabas ng masarap na amoy ng tinolang manok. Ang amoy ay isang paanyaya, isang pangako ng init at kapanatagan. Ako si Iska, sabi nga matanda. Ngunit tawagin niyo na lang akong Lola Iska. Hali kayo, maupo kayo at kumain muna. Kailangan ninyong palakasin ang inyong makatawan. Agad siyang kumilos, kumuhang 2 mangkok na gawa sa bawang niyok at sinalinan itong mainit na sabaw. Ang kanyang pag-aalaga ay sobra-sobra, na halos mapilitan silang tanggapin. Si Sofia, na gutom, pagod at gulong-gulo pa rin, ay hindi na tumanggi.
Ang mainit na sabaw ay parang isang himala na nagpapainit sa kanyang nanalamig na katawan at nagpapahupa sa kanyang kaba. Ngunit si Marco ay hindi kumain. Nakdahilan siyang wala siyang gana. Ang kanyang mamatay abala sa pag-aral sa bawat sulok ng kubo. Habang si Sofia ay nakakita ng isang simpleng tahanan. Si Marco ay nakakita ng isang lugar na puno ng nakakaibang bagay. May mga bikis nga tuyong halaman na nakasabit mula sa mga bigang bubong nga halamang hindi niya pa nakita kailanman. Sa isang estante, may mga garapon na naglalaman ng mga preserbadong insekto malalaking gagamba, mga salagubang na may makikinang na kulay, at mga uot na kasing laki ngang daliri. Sa isang madilim na sulok, may isang malit na altar, ngunit sa halip ng mga imahengan santo, ang nakalagay doon ay mga inukit na kahoy na may anyong tao at hayop at mga makikinis na itim na bato na nakaayos sa isang kakaibang pattern. Ang lugar ay hindi bahay ng isang ordinaryong matanda. Ito ay laboratorio ng isang manggagamot o mas masahol pa. Ang pakiramdam ni Marco ay hindi mapalagay. Ang kabaitan ni Lola Iska ay tila isang palabas. Ang kanyang ngiti ay masyadong perpekto. Ang kanyang nga salita ay masyadong malumanay. At pagkatapos, napansin niya ito. Habang si Lola Iska ay abala sa pag-asikaso kay Sofia, ang kanyang mamata ay paulit-ulit na sumusulyap sa mabinti ni Marco. Hindi ito isang tingin ng awa o pag-alala. Ito ay isang tingin na masusi, na para bang sinusuri niya ang isang bagay. Isang tingin na puno ng interes, ng pagtatasa, at ng isang bagay na mas malalim, isang uri ng pagkagutom. Ito ay ang tingin ng isang siyentipiko sa isang specimen o ngang isang buitra sa isang hayop na malapit na mamatay. Isang malami na kaba ang gumapang sa gulugot ni Marco, mas malamig pa kaysa sa sumpang kumakala sa kanyang binti. Biglang napansin ni Lola Iska na tinitignan siya ni Marco. Ang mainit ng ngiti sa kanyang ngalabi ay hindi nagbago, ngunit sa look ng isang segundo, ang kislap sa kanyang mamata ay nawala, napalitan ng isang malamig at matigas na tingin na parang dalawang piraso ang itim na bato. Ngunit kasing bilis ang pagkawalan nito, bumalik din ang dating kabaitan. Muli niyang ibinaling ang kanyang atensyon kay Sofia. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi, maanak, sabi niya sa malamig na boses. Ligtas kayo rito sa aking munting tahanan. Walang anumang masamang bagay mula sa gubat ang makakapasok dito. At bukas ng umaga, sa paksikat ng araw, ako na mismo ang maghahatid sa inyo sa talon na inyong hinahanap. Si Sofia, nalubos na nabiyani sa kabaitan ng matanda at sa pakiramdam ng kaligtasan, ay nagpasalamat ng lubos. Salamat po, Lola Iska. Utang po namin sa inyo ang aming buhay. Si Marco ay nanatiling tahimik. Ngunit sa kanyang isip, isang katotohanan ang malinaw na malinaw. Hindi sila nakatakas sa bitak. Sila ay nasa gitna na nito. At ang mabait na lola na nag-aalok sa kanila ng pagkain at tirahan, ay ang gagambang naghihintay lamang sa tamang oras para sila ay tuluyang silain. Ang gabi sa kubo ni Lola Iska ay puno ng isang mapanlinlang na kapayapaan. Sa labas, ang gubat ay tahimik, ang kuyong ng gakulisap ay hindi na maririnig. Sa loop, ang init mula sa nakbabagang kahoy at ang busok na tiyan ay nakdulot ng antok kay Sofia. Ngunit si Marco ay nanatiling gising. Ang kanyang mga mata ay nakatitik sa maaninong nilika ng apoy. Ang kanyang isip ay punong pagdududa. Nang ang araw ay nagsimulang makulay kahel sa kanluran, nagsalita si Lola Iska. Panahon na para tayo ay umalis, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin. Nag-alinlangan si Sofia. Hindi po ba mas mabuting hintayin na lang natin ang umaga, Lola? Mas ligtas po siguro kung may liwanag. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Iska. Ang albularyong hinahanap ninyo ay si Elena, ang anak ng aking yumaong kapatid. Isang mabuting bata, ngunit pinili niyang manirahan sa isang mapanganib na lugar. Tumingin siya sa labas, sa direksyon ng kadiliman. Nakatira siya sa kabilang paning ng bangin ng kaluluwa. Isang sagradong lugar iyon, iha, at binabantayan ng mga sinaw ng espiritu. Sa araw, ang ngabantay na iyon ay gising. Walang sinuman ang kanilang pinapadaan. Ngunit sa gabi, sila ay natutulog. Ito lamang ang pagkakataon nating makatawid ng ligtas. Ang kanyang paliwanag ay puno ng lohika sa mundong ito na puno ng kababalagan.
Walang nagawa si Sofia kundi ang sumang-ayon. Muli silang nahanda. Si Lola Iska ang nanguna. May hawak na isang lumang lampara na ang liwanag ay nanginginig at tila anumang oras ay maaring mamatay. Si Toti ay sumunod sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na parabang isang aninong nakabuntot sa kanyang lola. Ang landas na kanilang tinahak ay mas masahol pa kaysa sa kanilang dinaanan kanina. Isa itong makitit na daan sa gilid ng isang malalim at madilim na bangin. Sa kanilang kaliwa ay isang pader ng bato na basa at madulas. Sa kanilang kanan ay isang kadiliman na tila walang katapusan. Ang tanging naririnig nila ay ang tunog ng kanilang mapahinga at ang paminsan-minsang pagbagsak ng maliliit na bato sa bangin na ang tunog ay nawawala sa kalaliman. Ang patula sa wheelchair ni Marco ay isang gawain na nangangailangan ng matinding paingat. Bawat metro, ang magulong ay dumudula sa halos umabot sa gilid ng bangin. Ang braso ni Sofia ay nangingimay na sa pagod at tensyon. Ang kanyang madaliri ay maputi na sa higpit ngang pakakahawak. Ang hangin na umaayat mula sa bangin ay malamig at may dalang makakaibang tunog mapabulong na tila nasa ibang lengguwahe. Mamahihinang pag-iyak na parang sa isang sanggol. Ang liwanag mula sa lampara ni Lola Iska ay lumilihan ng mga gumagalaw na anino sa pader nga ito maaninong sumasayaw na parang nga demonyo na nunukso at nakbabanta. Huwag kayong hihinto! Utos ni Lola Iska. Ang kanyang malumanay na boses ay nawala na. Napalitan ng isang tonong apurahan. Patuloy lang sa paglakad. Baka magising sila. Ang kanyang masalita ay lamang nakpatindi sa kanilang takot. Ano ang sila na kanyang tinutukoy? Anong nga nilalang ang natutulog sa kadiliman ng bangin na ito? Nakarating sila sa isang bahagyang mas malapat na bahaging landas, isang maliit na uka sa gilid ng bundok. Sandali tayong magpahinga rito, sabi ni Lola Iska. Malapit na tayo sa gitna. Huminto sila at si Sofia ay sumandal sa pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Dito, nagsimula ang bangungot. Isang mahinang pagyanik ang naramdaman nila sa ilalim ng kanilang paa. Sa una inakala nilang ito'y isang maliit na lindo lamang. Ngunit ang pagyanik ay lumakas at isang mababang tunog, parang ugong ng lupa, ang kanilang narinig. Hindi ito galing sa bangin. Ito ay galing mismo sa ilalim ng lupang kanilang tinatapakan. Mga bitak ang nagsimulang lumitaw sa kanilang dinaraanan. At mula sa mga bitak na iyon, nagsimula silang lumabas. Sa una, isa lamang. Isang itim na nilalang na kasing laki nga, kamaw ng isang lalaki. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa, hanggang sa daan-daan na sila. Hindi sila ang mapayat na kuliglig-kulam. Ang maito ay mas malaki at mas matibay. Madambuha lang sa lagubang. Ang kanilang malikot ay matigas at itim na parang baka. Ang kanilang mapa ay makakapal at may matutulis na dulo. Ang kanilang mapangil ay malalaki at malalakas na gumagawa ng isang nakakakilabot na tunog ng peklik habang sila ay gumagapang palabas mula sa lupa. Ang kanilang maraming mata ay kumikinang. Sa dilim na may isang mapulang liwanag. Isinara nila ang daan sa kanilang harapan at sa kanilang likuran. Sila ay nabitag. Lola, sigaw ni Sofia. Lumingon siya sa matanda, naghahanap ng tulong. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang puso. Si Lola Iska at Toti ay nakatayo sa gilid, nakasandal sa pader. Ang kanilang nga muka ay walang bahit ng gulat o takot. Sa halip, sila ay nanunot na may isang malamig na pag-abang na parang mamanunot sa isang dula na matagal na nilang hinihintay. Sumugot ang masalagubang. Ang kanilang paggalaw ay hindi parang sa ordinaryong insekto. Sila ay organisado, may iisang isip. Sumugot sila hindi kay Lola Iska o kay Toti, kundi diretso kay Marco at Sofia. Sumigaw si Sofia at sinubukang itulak paatras ang wheelchair, ngunit huli na ang lahat. Pinalibutan na sila ng gumagapang na dagat ng itim na mga shell. Si Marco, na walang magawa sa kanyang upuan, ay sinubukang iwas-iwas ang nga ito gamit ang kanyang nga kamay, ngunit napakarami nila. Isa sa masalagubang, mas malaki kaysa sa iba, ay mabilis na umakyat sa gulong ng kanyang wheelchair. Gumapang ito sa kanyang binti na may isang nakakakilabot na bilis. Ang mamatutulis nitong paa ay kumakapit sa kanyang pantalon. Bago pa man siya makakilos, ibinaon nito ang kanyang malalakas na pangil sa kanyang binti sa mismong binti na may markana, sa mismong laman na may kumakalat ng lason.
Isang sigaw na hindi makatawa ang kumawala mula sa lalamunan ni Marco. Isang sigaw na puno ng purong sakit at paghihirap. Ang sakit ay hindi katulad ng dati. Hindi ito malamig at manhid. Ito ay mainit, sumasabog, na parang binuhusan ng kumukulong metal ang kanyang nga ugat. Isang puting liwana ang sumabo sa kanyang paningin, at ang tunog ng naklik na pangil, ang sigaw ni Sofia, at ang mabulong mula sa bangin ay nagsama-sama sa isang nakabibinging ingay. Ang kanyang katawan ay nanginig ng marahas, biktima ng isang sakit na hindi lamang pisikal, kundi isang bagong sumpa na marahas na itinatatak sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ay isang pagsabok. Hindi ito ang malamig at gumagapang na sakit mula sa markang kuliglig. Ito ay isang bulkang purong apoy na sumabok mula sa kanyang binti, umakyat sa kanyang gulugot, at sinunok ang bawat hibla ng nerbiyos sa kanyang katawan. Ang lahat ng tunog ang peklik ng gapangil ang salagubang, ang sigaw ni Sofia, ang ngabulong mula sa bangin ay nawala, napalitan ng isang nakabibinging ugong salop ngayang kanyang ulo. Sa gitna ng nangalit na apoy na iyon, isang bagay salop ni Marco ang nabali. Ang mapader na itinatangang kanyang isip salop ng 3 taon, ang mapader na kumulong sa kanyang ngabinti ay gumuho at naging abo. Isang primal na instinct, mas matanda at mas malakas kaysa sa kanyang trauma ang pumalit, ang instinct na mabuhay, ang instinct na tumakas. Ang salagubang ay nasa ibabaw na niya. Ang kanilang mapa ay kumakapit sa kanyang damit. Ang kanilang mapangil ay naghahanap ng laman. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Sofia habang sinusubukan nitong itaboy ang maito. Nakita niya ang malamig na pagmamasid sa mga mata ni Lola Iska. At sa sandaling iyon, isang puwersa ang dumaloy sa kanyang katawan. Gamit ang isang sigaw na nakmula sa pinahalong sakit at galit, itinulak niya ang kanyang sarili. Ang kanyang braso ay humawak sa armrest ng wheelchair at itinulak niya ang kanyang katawan pataas. Ang kanyang binti, na sa loop ng maraming taon ay mawalang buhay na bagay lamang, ay nanginig ng marahas. Bumaksak siya sa una niyang pagsubok, ngunit ang sakit mula sa kagat ay muling sumiklap na parang isang pamalo na humahampas sa kanya. Muli siyang sumubok. Sa pagkakataong ito, ang kanyang binti ay tumigas. Naramdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Nakatayo siya. Ito ay isang milagro na isinilang mula sa isang bangungot. Si Sofia ay natigilan. Ang kanyang mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pakamangha. Ngunit walang oras para iproseso ang imposible. Si Marco ay hindi nag-isip. Kumilos lang siya. Humakbang siya, pagkatapos ay isa pa. Ang kanyang unang hakbang ay parang sa isang sanggol, nanginginig at walang balanse. Pagkatapos, tumakbo siya, isang takbong magulo at desperado. Binangga niya ang pader nga masalagubang na nakapalibot sa kanya. Hindi ininda ang kumakapit at kumakagat sa kanya. Tumakbo siya palakpasan na biglang si Sofia. Palakpasan nakmamasit na si Lola Iska at Toti. Hindi siya lumingon. Tumakbo lang siya papasok sa kadiliman ng landas sa gilid ng bangin. Ang tanging dala ay ang apoy sa kanyang binti at ang sigaw ng kanyang kaluluwa na gustong mabuhay. Ang mundo ay naging isang malabong tanawin ng maanino at panganib. Ang kanyang mapaa, na hindi pa sanay, ay laging nadudulas sa mga maluluwak na bato. Ilang beses siyang bumaksak. Ang kanyang mapalat at tuhot ay nagasgas sa matutulis na bato. Ngunit sa bawat pagbagsak, ang sumisiklap na sakit sa kanyang binti ay pumipilit sa kanyang tumayo at magpatuloy. Ang ngabulong mula sa bangin ay tilam nga tining na humahabol sa kanya, ngunit mas mabilis ang kanyang takbo. Ang kanyang pahinga ay malakas at magaspang, ngunit hindi siya huminto. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagtakbo. Pagtakbo palayo sa kadiliman na nasa kanyang likuran at sa kadilimang gumagapang sa loop ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal tumakbo. Ang gabi ay parang walang katapusan. Ngunit pagkatapos, isang pagbabago ang kanyang napansin. Isang manipis na kulay abo na liwanag ang nagsimulang lumitaw sa silangan, na dahan-dahang nagpapalinaw sa mga hugis ng mapuno at bato. Ang bukang liwewe, ang pag-asang hatid ng liwanag ay nakbigay sa kanya ng huling lakas. Mula sa makitit na landas ng bangin, lumabas siya at pumaksak sa isang maliit at tahimik na lugar. May isang batis na marahang dumadaloy sa gitna nito. Ang tunog nito ay musika sa kanyang pandinig. Ang unang sinak ng araw ay tumama sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pwersa ang adrenaline
Ang takot, ang supernatural na apoy sa kanyang binti ay biglang nawala. Ang kanyang nga binti ay bumigay at bumaksak siya sa malambot at basang lupa sa tabi ng batis. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng walang tigil. Ang kanyang isip ay isang ipo-ipong pakalito, sakit at pagod. Humiga siya ron, humihingal, at tiningnan ang kanyang binti. Ang kagat ay mas masahol pa kaysa sa kanyang naisip. Hindi ito nakdurugo. Sa halip, ang balat sa paligid nito ay nangingitim at namamaga, na may mga ugat na kasing itim ng tinta na gumagapang pataas, na parabang isang itim na gagamba ang nakakapit sa kanyang laman. Mula sa gubat, lumabas si Sofia. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang mukha ay punong putik at luha. Hinanap niya ang kanyang kapatid sa loob ng maraming oras, sumisigang kanyang pangalan sa kadiliman matapos maglaho na parang bula si Lola Iska at Toti sa gitna ng kaguluhan. Nakita niya si Marco na nakahiga sa lupa at tumakbo siya palapit. "Marco! Kuya!" At pagkatapos ay napansin niya ang magasgas at putik sa mabinti nito. Napansin niyang wala na ang wheelchair. Ang katotohanan ay dahan-dahang pumasok sa kanyang isip. "Nakatakbo ka," bulong niya. Ang kanyang boses ay pinalong pakamangha, saya, at takot. "Kuya, nakatakbo ka." Luluhod na sana siya para tingnan ang sugat ng isang boses, kalmado at malinaw, ang pumigil sa kanya. "Huwag mong hawakan yan." Tumingala sila. Nakatayo sa kabilang panik ng batis ang isang babae. Bata pa siya, marahil ay kaedat lang ni Sofia. Simple lang ang kanyang kasuotan. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay may karunungan na mas matanda pa sa kanyang edad. May dala siyang isang bayong na puno nga sariwang halaman. Tumingin siya sa sugat sa binti ni Marco. Hindi na may pagtataka, kundi may isang malungkot na pakilala. Tumawid siya sa batis, ang kanyang nga paa ay halos hindi gumagawa ng ingay sa ibabaw ng bato. Lumuhod siya sa tabi ni Marco at tinitigan ang itim na sugat. Hindi iyan ordinaryong kagat, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababang ngunit matatag, at ang lason na kumakalat sa kanyang katawan ay hindi mula sa mundong ito. Minarkahan siyang isang mambabarang. Tumingin siya sa mamata ni Sofia at ang kanyang tingin ay puno ng isang malubang babala. At kung hindi natin ito maagapan, ang kaluluwa niya ang magiging kabayaran. Dinala sila ni Elena sa kanyang tahanan. Isang maliit na kubo na nakatayo sa paanan ng isang maliit ngunit magandang talon. Ang lugar ay payapa. Ang hangin ay puno ng amoy ng magabasang halaman at ng sariwang tubig. Kabaliktaran itong madilim at mapanganib na gubat na kanilang pinanggalingan. Sa loob, ang kubo ay puno nga nakabikis na halamang gamot, mabotalyang langis na may iba't ibang kulay, at mga lumang libro na nakasulat sa malatrang hindi nila maintindihan. Isang lugar ng karunungan at liwanag, walang paasaya ng oras. Inihiga ni Elena si Marco sa isang papa at sinimulang gamutin ang kanyang sugat. Ngunit hindi siya gumamit ng gasa o alkohol. Sa halip, kumuha siyang isang maliit na palayok, naglagay ng matuyong dahon, at sinindihan ito. Ang mabangong usok ay pumuno sa silit. Habang bumubulong na mga orasyon na hindi nila maintindihan, dahan-dahan niyang iwinasiwas ang umuusok na palayok sa ibabaw ng binti ni Marco. Pagkatapos, kumuha siya ang isang itim na langis, at marahan itong ipinahit sa paligid ng itim na sugat. "Ang ginawa sa iyo ay hindi basta kagat," paliwanag ni Elena habang nagtatrabaho. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit seryoso. "Ito ay isang ritual. Ang lason ng kulilikulam ang unang nagbukas ng pinto sa iyong kaluluwa. Ang kagat ng salagubang ang siyang naktanim ng bini ng kadiliman. Ang hinahanap ng aking Lola Iska ay hindi lunas para sa iyo, kundi isang bagong sisitlan para sa isang makapangyarihang espiritu na kanyang pinaglilingkuran." Napuno ng takot ang muha ni Sofia. "Pero bakit kami? Bakit si Kuya?" Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang mamatay puno ng lungkot dahil sa kanyang kondisyon. Ang isang katawan na may sakit o isang isip na may trauma ay mas madaling pasukin. Ginamit niya ang inyong desperasyon. Si Lola Iska ay ang aking tiya sa lolo, ang kapatid ng aking lolo. Ang aming pamilya ay matagal nang may angking kakayahan, ngunit pinili niya ang landas ng kadiliman. Matagal na niyang gustong sirain ang aking maproteksyon dito. Ang pagtawid sa bangin sa gabi
Pagpapatuloy niya ay isang kasinungalingan. Ang lugar na iyon ay isang sagradong lugar na nagpapahina sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa pagdadala niya sa inyo ron at sa pag-atake sa inyo, sinira niya ang kasagraduhan nito, ang inyong takot, ang sakit ni Marco, ang maiyon ang nagsilbing alay, ang maiyon ang nagsilbing susi para buksan ang aking pinto. Sa sandaling iyon, tila narinig ang kadiliman ang pagbanggit sa pangalan nito. Biglang nakbago ang kapaligiran. Ang payapang pakiramdam ng kubo ay naglaho. Isang mabigat at malamig na hangin ang pumasok sa masiwang ng dingding na kawayan. At pagkatapos, narinig nila ito, ang pamilyar na ugong. Ngunit ngayon, ito ay mas malakas, mas galit, na parang isang libong pukyutan na nakakulong. Niyayanik nito ang buong kubo. Mula sa labas, isang boses ang umaling-aungaw, isang boses na dati malumanay ngunit ngayon ay punong panunuya at kasamaan. Ang boses ni Lola Iska. Elena, aking apo, lumabas ka na riyan. May dala akong regalo para sa iyo. Isang bagong katawan para sa iyong kapatid na si Marco at isang bagong laruan para sa aking nga alaga. Ang ngadingding ng kubo ay nagsimulang yumugyo na parabang may isang malaking puwersang bumabangga rito. Ang ugong ay naging isang nakabibinging dagundong. Nagyakap si Sofia at Marco, ang kanilang nga mukha ay punong takot. Si Elena ay tumayo, ang kanyang mukha ay matatak ngunit may bakas ng pag-alala. Mukhang huli na ang lahat. Ngunit ng isang bahaging dingding ay nagsimulang mawasak, isang anino ang biglang humarang sa pinto, isang matandang lalaki na may hawak na tungkot, ang kanyang tindig ay matatak na parang isang puno, si Lolo Simeon. Iska, sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at umaling-aungaw sa buong paligid na tila hinahamon ang dagundong nguyok. Ang iyong pakikipaglaban ay sa akin. Huwag mo nang idamay ang nga bata. Mula sa kadiliman sa labas, lumitaw si Lola Iska. Ang kanyang muka ay hindi na mukhang isang mabait na lola. Ito ay isang maskarang galit at kapaitan. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Toti. Ang kanyang mamata ay blanco at walang buhay. Kuya Simeon, sabi ni Iska, ang kanyang boses ay tumutulo na parang lason. Buhay ka pa pala? Akala ko'y matagal ka nang nilamon ng iyong walang kwentang kabutihan. Bakit mo pa? Pinoprotektahan ang lahi na ito? Dapat ay matagal na silang naglaho? Habang may makatulad mong nakakalat ng kadiliman sa sagradong bundok na ito, hindi ako maring mamahinga. Sagot ni Simeon. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa kapatid. Tumingin siya kay Elena na nakatingin sa kanya ng may pakalito. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labing ng matanda. Patawarin mo ako, aking apo. Maraming bagay ang hindi ko sinabi sa iyo para protektahan ka. Ang halimaw na nasa iyong harapan, ang mambabarang na ito ay si Isidra. Ang aking nakababatang kapatid, ang revelasyon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna nila. Ang digmaan para sa bundok, ang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim ay hindi lamang isang labanang ngamga prinsipyo. Ito ay isang aweng ang pamilya. Isang trahedya na nagugat maraming tao na ang nakalipas. Wala ka nang magagawa, kuya. Sigaw ni Iska. Itinaas niya ang kanyang makamay at sa kanyang utos. Ang kuyo ng masalagubang at kuliglikulam ay sumugot na parang isang itim na alon papunta sa kubo. Hinarap ni Simeon at Elena ang paparating na kadiliman. Ang matanda ay itinaas ang kanyang tungkot, na biglang nagliwanag na may isang ginintuang ilaw. Si Elena ay nagsimulang bumikas ng isang orasyon. Ang kanyang makamay ay gumagawa ng makakaibang sinya sa hangin. Si Marco at Sofia, na nasa gitnang lahat, ay hindi na lamang nga naghahanap ng lunas. Sila ay masaksi at marahil, makalahok sa isang huling pagtutuos na magpapasya sa kapalaran ng bundok Banahaw. Ang huling labanan ay isang bagyo ng liwanag at dilim. Ang kuyong nga kulisap ay bumangga sa kubo na parang isang itim na alon. Ang kanilang makatawan ay gumagawa ng isang nakakakilabot na tunok sa mga dingding na kawayan. Salop, si Elena ay bumibikas ng maorasyon sa isang sinaunang wika. Ang kanyang makamay ay lumilika ng isang nakniningning na kalasak ng liwanag na pumoprotekta sa kanila. Sa labas, ang tungkot ni Lolo Simeon ay sumasayaw sa hangin. Bawat hampas nito ay nakiwan ng isang guhit ng gintong liwanag na nagiging abo sa sinumang kulisap na madadaanan nito.
ngunit napakarami nila. Ang kanilang bilang ay tila walang katapusan. Nakasiksik sa isang sulok, niyakap ni Sofia si Marco. Ang kanilang katawan ay nanginginig sa takot. Nakita ni Marco si Toti na nakatayo malapit kay Lola Iska. Ang kanyang mga mata ay blanco na parang isang manikan na walang kaluluwa. Isang awa ang biglang bumalo sa puso ni Marco para sa bata. Siya rin ay isang biktima. Bigla, isang dambuhalang salagubang ang nakalusot sa kalasa ni Elena ay sumugot papunta kay Sofia. Walang pag-alinlangan, kumilos si Marco. Ang sakit sa kanyang binti ay sumisigaw, ngunit mas malakas ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang kapatid. Dinampot niya ang isang nagbabagang pirasong kahoy mula sa apuyan. Gamit ang isang sigaw na puno ng sakit at determinasyon, ipinupok niya ito sa salagubang. Ang nilalang ay sumabog sa isang amoy ng suno na laman. Sa sandaling iyon, si Marco ay hindi na isang biktima, isa na siyang mandirigma. Ang kanyang katapangan ay nagbigay ng bagong lakas kay Elena. Itinuon niya ang kanyang enerhiya at ang kanyang kalasak ay lalong lumiwanag. Nakita ito ni Simeon bilang isang pagkakataon at sumugod siya palabas para harapin ang kanyang kapatid. Ang kanilang pagtutuos ay isang labanan ng dalawang makasalungat na puwersa. Ang bawat dasal ni Simeon ay sinasagot ng isang sumpa mula kay Iska. Ang liwan ng kanyang tungkot ay sinalubong ng kadilimang nakmumula sa mga kamay ng mambabarang. Ngunit si Iska ay tuso. Patuloy niyang ginagamit ang kuyok para guluhin si Simeon. Habang ang dalawang matanda ay naglalaban, napansin ni Marco ang isang kakaibang anting-anting na nakasabit sa lik ni Iska. Ito ay isang itim na bato na tila tumitibok at sa bawat tibok nito, si Toti ay napapangiwi. Naunawaan ni Marco na iyon ang kumokontrol sa bata. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang lumang kamera mula sa kanyang bag. Kahit sira na ang ibang bahagi, gumagana pa rin ang flash nito. Humakbang siya papalabas ng kubo. Iniinda ang sakit. Ginagamit ang kaguluhan para hindi siya mapansin. Itinutok niya ang lente kay Iska. Ngayon na! Sigaw niya! Ang malakas na flash ng kamera ay sumabog na parang isang maliit na aro na pansamantalang bumulak kay Iska at sa kuyok na sensitibo sa liwanag. Sa isang segundong iyon ng pakalito, humampas ang tungkot ni Simeon. Hindi si Iska ang kanyang tinamaan, kundi ang anting-anting salik nito. Ang itim na bato ay nabasag at isang itim na usok ang lumabas mula rito. Ang blangkong tingin sa mga mata ni Toti ay biglang naglaho, napalitan ng pakalito at takot. Tumakbo siya palayo sa kanyang lola at naktago sa likod ni Elena. Sa pagkawalan ni Toti, nawala ang fokus ni Iska. Ang kuyo ay biglang naging magulo at walang direksyon. Ito na ang pagkakataong hinihintay nila. Ang mga orasyon ni Elena ay umabot sa kasukdulan. Isang dalisay na puting liwanag ang bumalot sa buong kubo na gumapang palabas at nilamon ang buong kuyok. Ang makulisap ay naging alikabok sa pagtama ng liwanag. Naiwan si Iska, mag-isa at mahina na. Lumapit si Simeon sa kanyang kapatid. Ang galit sa kanyang mata ay napalitan ng lungkot. Patawat, aking kapatid. Bulong niya, itinapat niya ang dulo ng kanyang tungkot sa ni Iska. Walang pagsabog, walang sigaw. Ang katawan ni Iska ay dahan-dahang natuyo. Ang kanyang balat ay naging balat ng puno. Ang kanyang nga braso ay naging nga sanga. Naging isa siya sa madilim na gubat na kanyang pinaharian. Sa wakas, tapos na ang lahat. Sa pagsikat ng araw, ang gubat ay muling naging payapa. Ipinaliwanag ni Simeon ang lahat. Ang sementeryo ay isang selyo sa isang mas madilim na dimensyon at ang kanilang pamilya ang itinalagang tagapagbantay. Ang ginawa ni Iska ay isang pagtatangkang sirain ang selyong iyon. Tumingin siya kay Marco. Ang bundok ay hindi nagbigay ng himala, binata. Ang isip mo ang matagal nang nakulong sa iyong nga binti. Ang matining takot at sakit na iyong naranasan ang siyang nagsilbing susi para palayain ang iyong sarili. Ikaw mismo ang gumawa ang sarili mong himala. Tiningnan ni Marco ang kanyang nga paa, pagkatapos ay ang kanyang kamera, at sa huli, si Elena na ngayon ay inaalo ang umiyak na si Toti. Naintindihan niya na ang kanyang paglalakbay bilang isang photojournalist ng digmaan ay tapos na, ngunit isang bago ang nagsisimula. Gusto niyang manatili. Gusto niyang kunan ng litrato ang mundong ito, hindi ang mundong hidwaan ng nga tao.
kundi ang mas malalim na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Nang sabihin niya ito kay Sofia, walang pag-alinlangan sa mga matang kanyang kapatid. Isang ngiti lamang. Sa unang pakakataon sa loob ng maraming taon, nakita niyang muli ang sigla at layunin sa mga matang kanyang kuya. Ang sumunod na buwan ay isang bagong simula. Si Marco na ngayon ay kumpiyansa ng naglalakad, ay naging tagapaktala. Si Elena ang manggagamot, at si Toti na pinalaki na nila, ang kanilang masigasik na apprentice. Sa bundok Banahaw, hindi lamang ang kanyang binti ang natakpuan ni Marco. Natakpuan niya ang isang bagong pamilya, isang bagong layunin, at isang bagong pag-ibig. Hindi niya tinakasan ang kanyang nakaraan. Sa halip, natakpuan niya ang isang kinabukasan na karapat-dapat ipaglaban.